Ibinaba kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyong i-phase out ang mga school service vehicles na may 15 taon pataas na ang tagal. Kaugnay riyan na makakapanayam natin si Chairman Winston Hines. Magandang umaga sa inyo, Chairman. Magandang umaga, Howie. Okay, itong desisyon na to na i-upgrade o tanggalin na sa serbisyo itong mga school vans, no, itong mga school service. Medyo matagal-tagal na tong order na nagbigay kayong postponement or palugit dito sa mga school bus operators. Pero humingi pa ng isa pang postponement itong implementation na ano yung naging desisyon ng LTFRB dyan? Totoo yan, Howie. Ito ay ibinaba nga namin noong 2014 at nagbigay kami ng phase-out period para makapag-adjust muna din sila at opportunity para magkaroon sila at makahanap ng financing. So 2014, sabi namin noon that this will be implemented ng school year 2015 at 2016. So nung nakaraang Hunyo yon noong 2015. Pero itong mga humihiling ngayon ng another extension ay sila rin yung humingi noong 2015 na ipagpaliban pa ng isang taon. At kami naman ay pumayag provided na mag-execute sila ng affidavit ng tinatawag naming affidavit of undertaking na by June of 2016, itong taon na ito, ay may dapat na silang bagong sasakyan at compliant dun sa requirement natin na front-facing at Euro 4 yung mga makina po nito. Kaya dalawang taon. June 1. June 1 ba? Sabi yung June 2016 or end of this month? Actually po, yung June 1 dahil up to May 31 lang yung binigay naming deadline sa kanila ng 2016. So, dapat by June 1, yung mga 15 years old na mga sasakyan pang school service and above and older, ay dapat wala na sa sirkulasyon. Tama po yun. Opo. Pero meron pa rin. May mga hindi po sumunod. Paano yan? Ay, huhuli na ba sila? Ano bang magiging status yan? Itong mga nagpoprotesta, ay meron pa rin sila mga sasakyan na 15 years old and older. Kahapon, yung mga nagprotesta na na-monitor naman namin ng mga na around 20 to 25, although ang mga ito ay 15 taon mahigit na sila, buhay pa naman ang mga prangkisa ng mga ito dahil ang ating franchise is good for 5 years. Kaya nag-order na ako kahapon na padalhan sila ng show cause order kung bakit hindi dapat kanselahin yung kanilang mga franchises. At pag ang mga ito naman ay mga ginamit pa rin nila at hindi na sila pinapayagan, mismo yung mga authorities natin sa eskwelahan at yung mga Parent and Teachers Association ay kasama namin sila, kaagapin namin sila sa pagpapatupad nitong modernization para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kabataan. Okay, so this is really a safety issue for students, no? Nagkaroon na ba ng mga aksidente dahil dito sa kalumaan ng mga ibang school service vehicles? Totoo po yun. Nung nakaraang taon, matatandaan natin na mayroong dalawang school service, sisimula pa lang ang taon noon, na nagbanggaan mismo, no, dito sa may Quezon City. Kaya naging grabe po roon ang naging mga injuries dahil talagang unsafe yung mga sasakyan at talagang luma na. Kaya ito nga rin po talagang pagpapatuloy namin to, hindi na kami bibigay by this year. At sana ganoon din yung susunod na administrasyon ng board ng LTFRB na ipagpatuloy ang programa po na ito. So sa madaling salita, pagbibigyan nyo ba itong mga school bus operators na to o hindi? Hindi na ito, Okay. Okay. Okay, yung isa pang polisiya ninyo for the safety of the public, itong paglalagay ng mga GPS, Global Positioning System devices sa mga public buses, no? Passenger buses. Ito ay isang paraan, no, para ma-monitor yung speed o yung bilis ng takbo ng bawat bus, no? Challenge din ito ng mga bus operators sa korte at kamakailan na nag-issue ng desisyon ng korte at pumapanig po sa LTFRB. Aba, totoo po yun. At kami ngayon natutuwa na ang Regional Trial Court Branch 84, si Judge Marilo Runes Tamang, ay pinanigan ang ating polisiya po na ito dahil maliban po doon sa pag-monitor ng speed, no, at yung speeding or sosobra na siya doon sa finix po natin na 80 kilometers per hour kung nasa probinsya or 60 kilometers per hour kung nasa Metro Manila, ay makikita ho natin yung mga data na pagdating doon sa central server namin at makakagawa tayo ng mga application at malalaman natin tulad ng mga eroplano kung kailan darating ang bus mo, ito'y bumabiyahe ng Metro Manila to Cubao or to Baguio or vice versa. So maraming convenience at comfort ang maibibigay nito
At unang-una pa rin yung safety po dyan. So, dahil natalo nga itong mga bus operators, ano bang period para maglagay na ng mga GPS? Opo, ito ay insofar as yung mga interregional buses or yung mga provincial buses entering Metro Manila, ang naging deadline po nila ay May 31. No? So, yung aming penalties... Dapat meron na. Dahil po sila ay nag-wait and see doon sa kalalabasan ng kaso na ifinail ng kanilang asosasyon, yung Philippine Bus Operators Association, then mapipilitan po kaming implement, i-assess yung penalties na 5,000 per unit, and then mayroong isang buwan na palugit para sa kanila. So, ibig sabihin, from June 1 to June 30, then by July 1, kung wala pa rin sila, ay mayroon ng 1,000 penalty per month per unit. So, I hope yung ating mga bus operators should now comply and should now install the GPS. At ito naman po ay para na rin sa kanila, mapapaganda ang kanilang fleet management. They can monitor their own buses at the same time promote ang safety ng ating mga commuting public. Kasi maraming bus, nakalagay pa sa likod yung cellphone number kung saan ka pwedeng tumawag kung medyo barumbado yung driver. Ano? Pero itong sistema na to, mamamonitor mismo ng business, ng management ng kumpanya. Apo, maliban po doon, yung central server, kami mismo, dahil we will be able to monitor online yung mga buses na yon, ay pwede naming tawagan mismo ang driver dahil we will have the cellphone number o yung operator din mismo. Real time po ang mangyayari na monitoring natin. Okay, sir, nagkaroon ulit ng oil price adjustment sa araw na to. Paano ba yung yung rate, yung fare increases, decreases? Ano ba yun? Sumusunod ba yun sa world market? Well, malaking factor po yun ng yung mga prices ng fuel dahil about 60% ng kanilang operating expenses, yung ating mga jeepneys, taxis, buses, is based on the fuel expenses. Pero hindi nga din lang naman yon ang ating tinitingnan. Ano? But regarding itong ating mga fare adjustments, whether it's an increase or a decrease, ang naging isa po sa mga recommendations ko nung nagkausap kami, nung incoming chairman po natin, si Attorney Martin Delgra, na ipaubaya na doon sa bagong board at kay Chairman Delgra ang pagdidesisyon dito sa mga nakabinbin pang mga petisyon. At alam ko, magpa-file pa rin po ang mga transport groups natin ng mga jeepney ng bagong petisyon para ito ay itaas. So, ilang araw na lang ang nalalabi sa aming termino at parating na po sila. So, mas mabuti dahil sila rin po ang mag-i-implement na sila na ang mag-review at mag-desisyon tungkol po sa usapin na ito. So, ipapasa nyo na sa kanila yung mga sakit sa ulo ninyo, no? Itong nabanggit nyo na incoming LTFRB Chair Attorney Martin Delgra, ito ay taga Davao, no? So, hindi siya sanay dito sa Metro Manila traffic, no? And ako, nakapunta na ako sa Davao City. Mas maayos naman yung traffic management doon. But of course, it's a much smaller place, no? Mas madaling i-manage. Ano bang binili nyo sa kanya in terms of ano bang dapat priority? Anong pinakamalaking problema pagdating sa yung mga hinahawakang responsibilidad ng LTFRB? Opo, kahit yung LTFRB ay mga pampublikong sasakyan lamang ang hawak po natin. Pero dito sa Metro Manila, talaga isa tayo sa mga talagang important agencies to solve the Metro Manila traffic. Kaya ang naging bilin po namin sa kanya ay, at naging rekomendasyon po namin, ay ipagpatuloy yung mga naumpisahan po namin ngayong sa aming termino na yung mga premium point-to-point buses po natin. Ito yung mga bumabiyahe sa takdang oras, mayroong laman o wala, at hindi ho nagbababa along the way from Quezon City to Makati. Then we have also from Ortigas to Makati at saka yung Alabang to Makati. Napakaganda po ng mga comments at commendations ng lahat ng mga pasahero dito. Ang rekomendasyon po namin ay palawigin pa ito, paramihin pa ng mga ruta nito at eventually po sana lahat ng ating mga buses kung hindi naman maging point-to-point ay maging express connect. Yung namang limited lamang yung kanilang mga stops along EDSA para talagang mapabilis natin ang biyahe ng ating mga mamamayan. And so far naman, may maraming tumatangkilik dito sa ganyang klaseng bus service? Alam mo, Javi, ito ay pinipilahan na ngayon. Ano? Mas mahal kasi yan eh.
especially sa umaga at sa hapon, pero yung convenience and comfort at ikaw makatulog, makapag-work, makapag-wifi, May dahil wifi, mayroon oo. pong libreng wifi ito. In fact, may doon sa ating double-decker bus, ay pwede ka pa kong kumanta doon dahil mayroon siyang doon sa first floor noon na talagang karaoke bar. So, lahat po naman ito is price, you're paying for a convenience. So, gustong-gusto ng mga pasahero natin. Okay, magre-recalibrate ba kayo ng metro, ng mga taxi at epektibo pa rin ba itong 30 pesos sa flag down rate? Ito po ay epektibo pa ngayon dahil mula nga dun sa desisyon namin ay binaba namin yung presyo nito pero pansamantala pa lamang. But yung motion for reconsideration ng ating mga taxi groups and associations na dun sa unang desisyon namin ng calibration, ito ay kasama na dun sa rekomendasyon namin na desisyon na ng ating bagong board dahil ang implementation ito tulad ng calibration ay sila mag-i-implement. So they should be the ones to decide on the matter. Okay, nung isang araw, ibinalita namin na may mga UV Express, na may mga sign na for slim persons only. At saka dinodoble yata o ini-increase nila yung fare ng mga medyo overweight na tao. Bawal ba 'yon? Parang diskriminasyon, ano? Tatama po yun, dahil isa nga kami sa mga ahensya na nagsusulong ng gender and development. No? So lahat ng mga ito ay bawal at pinagbabawal po. Kaya mayroong nga kaming kautusan sa aming mga inspectors at mga enforcers na tugisin at alamin kung sino ang mga UV Express na ito ay kanilang ginagawa at dapat itigil na po nila before sila mahuli dahil they could face suspension or cancellation. Pero paano nga itong mga ibang pasahero na walang choice kundi mag-occupy ng dalawang upuan? I mean, hindi talaga kakasya yung... Ay, meron naman talagang mga ganon, no? Ano yun? Do they really need to pay for 2 seats? Or Actually, bawal yun? bawal talaga yon dahil nung una po kasi yung mga sasakyan, banggitin ko lang yung mga brand noong una, yung mga Adventure at yung mga Highlander, kasi yung dalawa po talaga yung upuan doon. That's so yung driver, tapos dalawang upuan. Pero nitong mga naging, sa modernization natin, yung mga bago na, yung mga van na talaga, bucket seat na po talaga yon. Talagang isa lamang ang Okay. nakaupo doon. Ngayon ang ginagawa ho nila, style Filipino pa rin, nilalagyan nila ng parang isang upuan that will good for 2, no? Hindi ho bawal po 'yon. Okay. Dapat isa lamang talaga ang upuan doon sa harapan. So isa lamang dapat ang kanilang paupuin. Oh, at saka itong bucket seats Yes. should fit any size na Any tao. size po 'yan. Okay. No, that does not discriminate. One size fits all. Yes. Okay, good luck sa inyong magiging second career after government, no? Ako, magiging school driver ako ng aking bunso. Okay, at sana yung school bus na ida-drive nyo ay upgraded and safe. Yes sir, compliant po sa LTFRB regulation. Maraming salamat, LTFRB Chair Winston Hines. Thank you, sir.